picture na nasa screen, although sinadya kong i-blur para para mas stand out yung question. That was the Monday after my birthday, 2021, 22, July 22. So yan yung pagkakataon that we were able to meet as a family. Tinaban ni JJ pati yung girlfriend niya, yung parents ng girlfriend niya. Tapos yung Andun yung parents. yung, yung nasa likod si May Anyon tsaka yung girlfriend niya na. Tapos yun ang picture. Alam niyo yung magmi-meet kayo tapos maski maraming pagkain, mas gusto niyo magkwentuhan kung minsan. Kaya hindi ko alam parang konti lang nakain ko. Pero ang dami kwentuhan kasi no, hindi pala hindi ito Monday, that was Sunday, that's the 21st, July the 21st. After yung service, kasi sila JJ, yung family ng nila Giselle, nag-attend din ng service sa Compres during that time. It so happened na ako ang nag-preach during that day. Kanya, so isa sa mga kwentuhan, yung ganon yung ganun yung celebration namin. So maraming kwentuhan. Maraming kwentuhan na alam niyo yun, yung parang ang tagal nyo lang magkakakilala, parang ganun yung gawa. And then, syempre, Praise God. most of you know it, na nag-invite naman kami, although hindi lahat nakapunta nung 19th. Kasama ang celebrate din naman. Supa ang dating. Anyway, we are talking about reunions. Pero sabi ko nga dun sa chat group natin, we're starting a hindi ako nag-share ng audio. Sorry. Yan, tama naman tama yung screen. Okay. So, sinabi ko dun sa group chat natin, we'll be starting a new series para sa atin ngayon, a series na sometimes iniiwasan ng ibang mga group, mga church, pero we'll delve into it and we'll see what we can learn from it. Anyway, to start with, meron akong ipapakitang video sa atin na pang simula natin, and it will tell us about yung topic natin about the end times. Body of Christ. Yun. Thank you. So, pag-usapan natin yung end times, we'll be talking about the end times. Yung scripture na nakikita nyo sa screen will be pretty much of what we will be talking about this afternoon. Hindi na natin babasahin lahat yan. Kasi we will be taking scriptures, verses from that one, habang inaaral natin yung topic natin ngayong hapon. So, kumbaga, yung mga pangyayari sa end times, hinati-hati natin. Tapos yun yung pag-uusapan natin throughout the week. Yung nakita niyong scripture kanina, yung Matthew 24, we'll talk about the signs, and on August the 18th, that is a Sunday, magpe-preach ako sa church about the signs naman. Ano yung mga signs, yung mga ganon. And ano yung value sa atin ng mga signs. Anyway, yun nga ang sabi ko, we will be talking about the end times. In particular, this afternoon, pag-uusapan natin yung rapture of the church. Try to imagine na na-invite kayo sa isang napakagandang event, super worldwide event, and you were invited to be part of that. Tapos, yung event na yon ay napakasaya, sobrang saya. Ito ay reunion. Sabi nga natin, kung tayo lang reunion, masaya na eh. Ito naman yung reunion, makikita mo yung mga loved ones mo, mga mahal mo sa buhay. Alam mo yun, pati yung nawala na noon pa, tapos magkikita ulit kayo, so excited to see each other. So excited. Tapos yung lahat ng mga pangako ni God sa'yo fulfilled during that time. So sobrang saya natin, everything is fulfilled. Tapos makikita mo people that you haven't seen for years. Nandun kayo lahat, ang sasaya ninyo. So, alam niyo yung event na yan,
hindi fantasy. It is not a fantasy because it will happen. Ito yung isang reality, future reality para sa lahat ng mananampalataya. And ito nga yung tinatawag na rapture of the church. Yung rapture is a moment of transformation and hope na kung saan si Jesus Christ igagather na niya lahat ng mga believers, all those na nanampalataya sa Kanya. So, to better understand that, mag-definition muna tayo. Kasi ilang beses na natin narinig na yung rapture. So, based sa dictionary, unang-una, I want us to note yung sinabi niya dito, sabi ng Merriam-Webster, often capitalized. Ayan. Often capitalized. Ganon niya sinimulan, which means proper noun siya. So when we talk about the rapture and we write about the rapture, capital R yun. Isang pangyayari. Anong ibig sabihin? Pag sinabi natin isang pangyayari, parang Christmas, capitalized. Pag in-spell natin, New Year, yung mga ganon, Easter, yung mga ganon. So, it is an event, it is the definite name of an event. Tapos anong sabi niya? The final assumption of Christians into heaven during the end time according to Christian theology. Siyempre, sinadya ko na yung yung source natin ay isang secular na document para mas maintindihan natin from a common point of view para hindi siya alam yon pag kinuha ko yan sa isang Christian na na resource parang anong term na doon, parang kumbaga parang one-sided, parang gano'n. Nag-uusapan mo yan kasi Christian yung source mo, hindi. I took it sadya sa dictionary. Tapos ano pa ang rapture? To cause a Christian believer to be taken up into heaven during the end time. Ano ba yung end time? Para mas madali nating maintindihan, merong diagram na ginawa si JP para sa atin. Ayan. So, ano yung sequence of events? Ito. So, yung part na Old Testament na nakikita natin sa screen, diyan magsisimula mula creation, si Adam and Eve, yung mga king, si David, si Saul, sila Samuel, Nehemiah, lahat yan nandito sa Old Testament. Pero, nagsimula ang New Covenant, ang New Testament, dun sa cross. Actually, dun sa Last Supper, maalala nyo, yung isang binanggit ni Jesus Christ, I give you a new, I give you a new covenant, sabi niya. I give you a new covenant, sinabi niya dun sa sa Last Supper. So yun yung simula ng New Testament, ng New Covenant. Which tells us na somewhere dito, pinanganak si Jesus. And Jesus was living his earthly life under the Old Testament. Kaya nga binanggit niya na I did not come to abolish the law, but I came to fulfill it. Sinabi ni Jesus yon. So, ibig sabihin, nagsimula a new covenant. A new covenant I give you today, sinabi niya pala. Tapos, nagsimula yan at the cross. Ang turning point ay ng New Testament. Ang turning point of the Testaments is the cross of Jesus Christ. Nung finulfill niya yung sacrifice. From that time on, up to today, nandito tayo ngayon sa church age. From the cross up to today, nandito tayo sa church age. Tapos, mangyayari ang rapture. Mangyayari ang rapture, very specific sa Bible, hindi we will never know kung kailan mangyayari yan. Yung Ama lang, si Father God lang ang may alam niyan. Anong ibig sabihin ng rapture? Rapture of the church. Yung mga believers, sila yung pula na araw. They will be carried out to the air. Nandun nga, and we will see it later in scripture dun sa Thessalonians. Tapos si Jesus yung blue na araw, he will meet us in the sky. So, igagather na tayong lahat. Kaya nga yung nagpi-preach na pastor dun sa dun sa video, biglang nawala, ang daming nawala sa church, ilan yung naiwan. So, kukunin tayo lahat ng Panginoon, si Jesus, tapos sama-sama na tayo. Ito yung reunion na sinasabi natin. After ito, yung reunion, ito na yung sinasabing may 7 years na tribulation. Ayan, 7 years na tribulation. Pag nabasa natin yung tribulation, ito yon. Tapos, second coming.
second coming ni Jesus Christ. Dito na. Ito na yung sinasabing second coming of Jesus Christ. Tapos, igagather niya ulit yung mga naiwan sa tribulation kung nagbago na sila. Have to understand, meron tayong tribulation, pero this is one of the most difficult times para dun sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Meron silang pagkakataon na magbago. Pero pagdating sa rapture kasi, lahat ng mga preacher, mga evangelist, mga leader na loyal, na totoo sila sa Panginoon, kinuha na niya. Kinuha na niya. So wala na sila. Wala na sila. Think of, gusto mong magbago, gusto mong makilala ang Panginoon, pero wala nang magtuturo sa iyo. Bakit? Kasi sinabi naman ng Panginoon in the first place, na ituro ko na yan noon. So you have 7 years to do that, but it will be very difficult. This would be a very difficult time. Nasa Bible yun. Tapos, darating ulit si Jesus, ito yung sinasabi na second coming. Ngayon, ang daming ang daming interpretation ng rapture. Yun yung sinasabi nilang pre-tribulation. What you see on the screen is pre-tribulation, before the tribulation. Meron din kasing nagsasabi na mid, nasa gitna. May 3.5 years dito, 3.5 years pa ganon, nandito raw. Pre, tapos mid-tribulation, merong post-tribulation. Nasa dulo, nandito raw. Mangyayari yung second coming, mangyayari yung rapture after the second coming, before the second coming. Ang daming sinasabi eh. Hindi yun yung pag-uusapan natin. Hindi natin pagdidebatehan yun. Alam niyo bakit? Kasi yung nagsasabing pre-tribulation yan ay meron din silang references eh. Meron silang references. Yung dito, meron ding ano yun, may references din sila and everything. So, bakit may nagsasabi dito, may nagsasabi doon? Kung nag-aaral ako sa seminary, meron kaming professor na nagsabi na ayaw niya lang maniwala na dito mangyayari. Bakit? Kasi ang sabi niya, kailangan maano rin, dumaan din sa hirap yung church. Nasabi niya, meron din yung nagsasabi, kaya nga nandun sa dulo. Kasi matira ang matibay. Parang ganon. Only to think na balik tayo sa basics, yung sabi sa Bible, Jesus, the beginner and perfecter of our faith. Siya yung nag-save sa atin. So, pag sinave ka na niya, bakit pa niya papayagan na maghirap ka dito? This is one of the most difficult times dito, yung time na ito. So, hindi po natin pag-uusapan yon, not anywhere in our Bible study. We will present it as a fact para sa atin na iba-iba, pero kung ano yun, yung mga dahilan nila, hindi natin pag-uusapan kasi hindi naman tayo nagde-debate dito. Pero understand na parang yung pinakita ko dito nga sa screen natin ngayon, nandito tayo sa church age ngayon, and Bible tells us na itong rapture, yung grand reunion natin, nobody knows except the Father only. Kaya nga, intindihin natin, kaya nga sabi ko kay Teyet kanina, sadya kong pinashare yung sinare niya kagabi. Sadya kong pinashare yun. Bakit? Kasi there was a surprise. Pinagplanuhan yung surprise. Ipagpalagay natin na yung rapture, ito yung plinano ng Panginoong Ama para sa atin na surprise. Meron siyang surprise. Meron akong surprise para sa inyo. Siyempre, kailan tatanungin natin? Secret. Ako lang may alam. Parang ganun. Siya lang yon. So, ito yun. Ito yung rapture na sinasabi. So, pag pinag-uusapan natin yan, minsan kasi very often, pag binasa mo especially ang Revelation, nakakatakot. Parang pati yung mga movie, pati yung mga nakakatakot yan. Pero matatakot ka ba sa isang reunion, isang surprise na hinanda ng tatay mo para sa iyo? Yung dating ng study natin, the atmosphere of our study is it would be encouraging. Malalim siya, it is profound, pero it is encouraging. So, titignan natin ngayong hapon yung certainty of the return of Jesus Christ, the resurrection of the believers, tapos yung gathering of the faithful. So,
anuhin natin yan, i-unpack natin yung mga katotohanan na yan. And sabi ko nga, pag pinag-usapan ang rapture, there is hope, there is encouragement dun sa rapture. Bakit? Mamaya pag-uusapan natin yon. So, ano yung hope, ano yung encouragement na ibibigay ng rapture sa atin? No, may matututunan natin when we talk about the rapture. Unang-una is the certainty of Jesus' return. Babalik si Jesus. Babalik si Jesus. Sana nakasulat yan doon sa scripture natin sa 1 Thessalonians 4, nasa verse 15. Pakibasa po. 1 Thessalonians 4 verse 15. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Thank you, Vincent. So, yung sinasabi ng scripture, hindi natin uunahan yung mga namatay na. Pero nonetheless, lahat babangon, lahat iaangat ng Panginoon. It is an assurance na babalik ang Panginoon. It is an assurance. Kasi para ano pa nabuhay niya, para ano pa nakukunin niya tayo lahat. Kasi babalik nga siya. Babalikan niya tayo. Hindi ito theological concept lang. Hindi ito gawa-gawang kwento lang. Pero I want us to understand ngayong hapon na pag pinag-usapan natin ang pagbalik ni Jesus, tanggapin natin at intindihin natin as isang foundational truth sa pananampalataya natin. Think of the faith you have now. Think of the hope na yung mga pangako na pinangahawakan mo ngayon. Yung pananampalataya mo, yung mga pangako na pinangahawakan mo, anong silbi ng lahat ng yon kung hindi naman babalik si Jesus? Kasi, unang-una, throughout the Bible, sinasabi na babalik siya. Sinasabi na babalik siya. Tapos, in addition to that, maraming mga promises, promise of healing, provision, promise of reconciliation, and everything. Ang dami sa Bible. Anong silbi lahat ng pinangako ni Jesus kung hindi naman siya babalik? Lalabas at lalabas, peke pala siya. Fake ka pala. Sipin niyo yung isang tatay na nangako, may surprise ako sa iyo, mangyayari, ganito, ganito, tapos hindi niya ginawa. Ano yun? Ano yun para sa iyo? Paano na lang kung si Teye, kasi sinurprise siya eh. Paano kung bago yung birthday niya, sinabihan siya ni Tatit, yung anak niya sa Australia, mauwi ako sa birthday mo. Tapos dumating ang birthday, hindi siya umuwi. Then walang silbi lahat yung mga pinag-usapan in the same manner para sa atin. Sinabi ng Panginoon throughout the Bible, babalik si Jesus. Kaya ito ay isang foundational truth ng pananampalataya natin. Nangako si Jesus, tutuparin niya. Definitely, babalik siya. Definitely, dahil babalik siya, lahat ng pangako niya, totoo. Lahat ng sinabi niya, mangyayari. Lahat ng pinangahawakan natin na salita ng Panginoon, mangyayari lahat yan. The certainty ng pagbabalik ng Panginoon nagbibigay ng hope sa atin. It is an assurance para sa atin na lahat ng plinano ng Panginoon mangyayari. Nangyayari lahat yan. Ang daming pangako ng Panginoon. Quote ko sa inyo si Charles Spurgeon. Sabi niya, the certainty of our future is anchored in the promise of His return. It is a hope that purifies and prepares us. Certainty of our future. Nakakatiyak ka sa kinabukasan kasi pinangako ni Jesus na babalik siya. Anong silbi lahat ng pangako niya? Anong silbi lahat ng mabuhay ka ayon sa sinasabi ng Panginoon? Anong silbi lahat nun kung hindi naman siya babalik? More so, anong silbi ng lahat ng yon? Ano yon? Umayos ka sa buhay mo, manampalataya ka. Anong silbi ng lahat ng yon? Kung yung pinangako niya na babalik siya, hindi naman niya pala tutuparin. Wala. Pero gagawin niya. There is certainty in the return of Jesus Christ.
The reason na we can hope for tomorrow, hope for our future, the reason na mapagkakatiwalaan natin ang plano ng Panginoon na pwede nating ipagkatiwala ang buhay natin sa Kanya na mangyayari yung mga Jeremiah 29:11 natin. All of these are anchored on His promise to return. It would be good for us na isipin natin yung promise ni Lord na babalik siya. Anong epekto nun dun sa araw-araw na buhay mo at sa mga desisyon mo? Think of that. Ano ba mangyayari sa atin? And yung mga desisyon mo dahil si Jesus babalik siya. Dahil pinangako niya at gagawin niya. Ano ang effect nun dun sa mga desisyon na ginagawa mo araw-araw o dun sa pang-araw-araw na buhay? The rapture is a future event that affects our daily lives. It affects our daily lives. Pangalawa, the resurrection of the dead in Christ. Ito na. Dead, pero specific ang Bible, dead in Christ. Verse 16, pakibasa po ang verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 1 Thessalonians 4:16. Yun. The dead in Christ will rise first. Kung sino yung mga namatay, sila yung unang babangon. Pagbangon nila lahat, sabay-sabay tayong iaangat, iakyat ng Panginoon. Kunin niya tayo lahat. So, resurrection of the dead in Christ. Lahat ng mga namatay na sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon, mabubuhay lahat yun. Walang ibang makakagawa niyan kundi ang Panginoon. And this gives us hope, pati pag mayroong namamatayan, dead in Christ. Ito ay isang affirmation, demonstration ng power of God over death. Napagwagian na niya ang kamatayan. Saan sinabi yon? Nung namatay siya sa krus. Nung namatay siya sa krus, he has won over death during that time, lalo na't nung bumangon siya and left his empty tomb. It proved na he has power over death. Tapos pagdating sa rapture, babangunin niya lahat, all those who are dead in Christ. And dahil ito ay demonstration ng power of God that He can do that, it is also His promise for eternal life. Yes, merong eternal life. Yes, sama tayo ng Panginoon. Yung resurrection, yung resurrection na ito, it is a pivotal moment of reunion and restoration. Ito na. Hindi lang tayo yung magkakaroon ng reunion, pati yung mga matagal nang nawala, magkakaroon tayo ng reunion. Kanina, sabi ko nga, yung pagbalik ng Panginoon, paano nakakaapekto sa araw-araw na buhay natin. Ito din naman, yung resurrection na pinag-uusapan, all those who have been dead in Christ, mabubuhay sila lahat. It can bring us comfort and hope, especially pag mayroong nawawala sa atin. Kaya nga, yung sinasabi namin palagi pag may necrological service, temporary state yan, pero magkikita-kita ulit tayo. Yung lagi kong sinasabi sa necrological service na pagpalagay mong naghatid ka lang sa airport, iyakan mo yung maalis, pero alam mo naman, babalik pa rin yun. Magkikita ulit tayo. Kasi magkikita ulit tayo. And then, kaya nga sabi natin magkikita ulit tayo, there is a gathering of believers. Gathering of believers nasa verses 17 and 18. Pakibasa po, please. The gathering of believers. 1 Thessalonians 4:17 to 18. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Praise God.
Amen. Amen. So, Amen. una sila, susunod tayo. We will be caught up together with them in the cloud. Sama-sama tayo to meet them in the air. Tapos, ito na yung assurance. Ito na yung assurance. We will always be with the Lord. Always be with the Lord. Buong buhay natin, inaasam-asam natin. Pag merong problema, pag merong issue, Lord, nasan ka? Lord, paano na ako, Panginoon? And this tells us that come that day, we will always be with the Lord. We will forever be with the Lord, sabi ng ibang translations. Therefore, encourage one another with these words ngayon. Marami kasing galit si Vincent sa mga to eh. Maraming mga pilosopo, di ba Vincent? Wala naman rapture sa Bible Sabi nila. O naman, walang rapture. Wala nga missionary, walang Trinity sa Bible. Walang rapture daw. Pero yung highlight ko dito sa screen natin, yung caught up. Caught up, ito yung ininterpret as rapture. Bakit? Kasi ito yung Greek word na na nakikita natin sa screen, and this Greek word would mean to seize, carry off by force, to seize on, claim for oneself eagerly, and to snatch up or away. Kukunin tayo ng Panginoon. You cannot control it. Pero ito yung kukunin ka na sobrang saya mo. Lord, dito na yung araw. Thank you, Lord. Parang ganon. So yung Greek word na yan, yung nakikita natin, yan yung rapture. Yan yung rapture. Ngayon, eto ngayon. Dito lang ba ginamit sa Bible? Hindi po. Hindi po. Based sa King James. King James Version ng Bible, ayan kung ilang beses siya nagamit sa Bible. Caught up 4 times, ayan, the rest of it. Caught away, pluck, catches away, pulling. They all mean rapture. They all mean rapture. So, meron. Hindi mo mababasa yung word literal, pero meron. Hindi totoo yung sasabihin. Nagbasa ka, naniwala pa sa Panginoon, para lang i-debate sila. Sasabihin nila, wala naman sa Bible yan. Meron po yan. Anyway, yan, caught up. Anong ibig sabihin? Yung rapture involves the living believers being caught up together dun sa mga na-resurrect. Magsama-sama tayo. Think of yung mga kaibigan mo na nawala na. Think of yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Sama-sama tayo lahat dun. Kita-kita lahat. Reunion, surprise pa. So sobrang saya nun. Yung gathering na ito, it talks about the ultimate union with Jesus Christ. We will always be with the Lord. We will forever be with the Lord. Ganun yung sinasabi ng ibang translation. Pero ito, sure na sure, nandun tayo kasama natin ang Panginoon. And ito na yung simula ng eternal fellowship natin with Him. It would be a moment of joy, fulfillment, eternal peace. Ang saya-saya ng time na ito. Quote ko sa inyo si Billy Graham. Sabi ni Billy Graham, the rapture is the ultimate family reunion where we, God's children, will be gathered to Him, never to be separated again. Wala nang iwanan, Lord. Amen. Yun yung rapture. So, ano siya? Yung pinag-usapan natin ngayong hapon, ano ang value, gaano kahalaga sa atin yung rapture of the church? Babalik si Jesus, sure na sure. Lahat ng mga nawala, dead in Jesus Christ, babangon lahat yan. Sama-sama tayo, gathering of magkakasama lahat. It would be a time of joy. Alam niyo yung na-surprise ka, hindi nyo nakita yung nung na-surprise si Teyet, naka-on yung camera niya noon Nakita namin yung itsura niya noon. Yung hindi mo alam kung magugulat, kung maiiyak, kung ano. Pero ganun. May surprise si God sa atin. It will come at a time that we do not know. Sabi sa Bible, yung Panginoong Ama lang ang may alam. Jesus hindi. I would understand na sinabihan niya si Jesus, magso-surprise tayo anak, maghanda-handa ka. Pero siyempre, sabi ni Jesus na hindi niya alam. Hindi niya alam nobody knows So, anytime handa si Jesus para ipatupad niya
yung surprise na yan. And it is a matter of us also, parang si Jesus na handa, sana handa rin tayo. Hindi siya horror story. It is a story of joy, of encouragement. Pero it is a story likewise that tells us na dapat handa tayo. Pag nangyari ang rapture, kasama ka ba? Sana lahat tayo sama-sama. Sana magkikita-kita tayo lahat doon. Yun ang prayer natin. Amen. Amen. Kaya, ayun. Amen. Amen. Kita-kita tayo. Oras. Kita-kits. Kita-kits tayo doon. Uy, nandito kayo. Mga ganun ba? Ayan. So, Magkakilala pa ba tayo pagdating doon, Pastor? syempre. Syempre. Ayan po. So, how can the return and resurrection of believers shape our perspective of life and death? Ganun. Alam nyo, we try to make it as practical and understandable as we can. Ayaw kong mag-theology kasi dito. Pag nag-theology tayo as kung paano siya tinuturo very often, wala tayong parang gano'n. Mas gusto ko ganito, mas masaya pag ganito. Kasi ito yung katotohanan. Ayaw ni Jesus yung yung basahan mo ng Biblia. So how can the assurance of Jesus' return and resurrection of believers shape our perspective of life and death? Na yung babalik ka, babangon din. Ano ngayon sa iyo ang life and death? Tapos in what ways can we encourage one another with these words in our church, work, and community? Very specific nun yung scripture natin sa Thessalonians. It is a source of encouragement, not for you only, i-share mo yan. I-share mo yan. Kaya nga tayo nag-share ng gospel, kaya natin, kasi simpleng prinsipyo, the more the merrier. The more the merrier. So alam natin yan. Tapos how can we live daily with the expectation of Christ's return? Ito na. Staying faithful and hopeful in our walk with Him. Ito yung tanong, are you ready? Tapos which part of our Bible study and the most impact on you? Ito, how can the assurance of Jesus' return and resurrection of believers shape our perspective on life and death? Kasi Christian na tayo, pero siguro ma-remember nyo naman yung time during the yung earlier age natin na we see when there's dead, hindi ba sumisigaw sila na nakikihagol sa kay Lord na ba't nyo na kinuha ganito? Ay, ganito, ba't ka na namatay? Nagsisigaw na gano'n. Pero when we are a Christian now, very tanggap na natin na ito na yung oras na binigay ni Lord. Ito na yung tawag na ni Lord. So, naintindihan natin na hindi na tayo nag-haggle, pero accepted na natin. We accept. And between yung a Christian and a non-Christian way, makikita mo yung difference na sa Christian, peaceful sila, accepted nila, they can tell stories about kung ano yung life ng tao, yung mga achievement niya. Tapos they could share na very light at with a joke, ganun. Tapos nag-i-enjoy sila mag-worship ng songs because yun yung pupuntahan nilang buhay sa eternal life. So, yun yung nakita natin na assurance na there is another life after dito. So, hindi dati natatakot tayo na mamatay, natatakot tayo sa patay. Now, hindi na natin kasi that's the life that we are facing in the future kung tatawagin na tayo. So, yun yung usapan namin na hindi na takot, hindi na horror. Sabi nga ni Pastor Alex, hindi na horror yung end times na to, hindi na horror yung pag namatay or hindi na horror. Dati natakot ako pag may sakit, dinala sa hospital, natatakot na ako baka mamatay pag sinabing namatay. Naku, nakakatakot, parang ganoon. Pero
ngayon, you could face, you could see yung patay, di ba? Ayun. In what ways can we encourage one another in these words in our church, work, and community? By the mere action, yung character mo na ipinapakita, would encourage the church, work, and community. Kung unawa ka or yung hindi ka palaban, hindi ka just let them, forgive them. Nakikita nila yon, o kaya you give a gesture of kahit galit ka, may binibigay ka sa kanya, kasi wala naman sa iyo, nasa kanya yung galit, ganun. So yun po yung makikita mo na i-encourage yung mga ibang tao, yung papakita mo yung good character mo publicly, na at saka hindi mo naman talaga ina-accuse na arte-arte lang, kundi yun na yung hubog ng puso mo binago ka na ni Christ, binago ka na kasi marami ka na naririnig na word. Yan yung preparation, ayun yung sabi ni, anong pangalan nun? Spurgeon, oo. Yung sabi niya, i-prepare natin yun. We are preparing for that time. So, kailangan natin the certainty of our future is anchored in the promise of His return. It is hope that purifies. Yung purifies is yung nababago ka na, di ba? Purify ka na, gumaganda na yung character mo, tinatapon mo na yung pangit at mali, and you are the new has come. Yun nga, yung nasa Bible, the old has gone, the new has come. So respect mo yung new has come, pakita ikwan mo para ma-encourage ng mga tao, and prepares us. Yun yung kanyon, the assurance na tayo ay darating sa panahon na yan at pupunta tayo kay Lord. Yun. So ano pa yung Amen, amen. ano pa, may dagdag ka pa sis, yung consider this day your last day para you give out your best. Amen. Yun yung pandon. So, yun po yung sa amin. Meron pang dagdag ba? Wala na po. Yung nag-impact sa inyo. Sister Ted, ikaw. Impact. Yung nag-impact sa amin. Ano na yung That everything, that God will surprise us one day. Yun ang nag-impact sa amin. God will surprise us one day. Kaya we should be ready. Ready tayo always. Na gawa tayo pag tayong gagawa ng natin kay Lord, but He would, yung to glorify Him, na encourage yung iba, yun ang gagawin natin. Preparing for the surprise. Ayun. Yun po. Okay, sige, thank you. O yung boys naman, si Vince, Sony, at si Ruben, naputulan daw ng no signal yung wifi nila Mel. Si Brother Vince ata Gusto mo ba, Brother Vince? Hindi, ikaw yung spokesperson. Dadagdagan ko lang. Yeah. Sa amin naman is, actually, maganda yung sa number 1 di ba? Kasi nung wala pa kami, or hindi pa kami Christian noon, yun yung, pag may lumapit sa'yo, no? Alam mo na ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? So, yun yung namin, di ba? So, actually, ano din yun para napakasimpleng salita, pero tatagos din sa mo yun di ba? Pag-iisipan mo din talaga yun. Oo nga So, nun nga, nung naging Christian na, naging Lord and Savior na namin si Lord Jesus Christ, yun yung namin na, yun yung namulat na sa amin na, yun nga, yung sabi ni Tita doon na, bago ng creation. So, dati takot sa kamatayan, ngayon hindi na takot sa kamatayan. Kasi gaya nung
example, yung, di ba, pag non-Christian, hindi sa non-Christian lang eh, kahit sa mga kapatid ko, di ba? Pag may mga ano eh, example, sa mother ko, no, di ba? Parang ang daming ano, pamahiin na gano'n. So, matitest yung patience mo minsan kasi bawal daw maligo sa bahay, gano'n, di ba? O in the purpose na para peace lang, gano'n, para, pero yung nagpipigil ka na dapat hindi ako nagpapasakop sa ganito ito. Pero mas gusto pa, mas maigi naman yung ipakita mo yung kapayapaan. Hindi naman sa ginagalang ko yung gusto nila. So magkakatalo-talo talaga doon. So, Mm. imbes na masira yung buong araw nyo doon or mag-adjust ka according na iniisip mo yung peace doon sa family. Although na ano ka, na iirita ka doon sa ganong ano. So, ganon din Pastor Alex, yung dati takot na takot ako sumakay sa aeroplano eh. Nung hindi pa ako Christian. Kasi baka di ba, yung tagto-turbulence lang ng konti, grabe na yung ano ko. Pero nung time na Mamamatay din at isip mo. oh, parang ang pangit. Parang ganon din kay Brother Sunny, 'di ba, na sabi niya, paano kung mamatay ka? Yung iiwan mo, ganon, 'di ba? Ano nang mangyayari? Yung punong-puno ng worries. So yun yung ano sa amin sa number 1 na nung naging Christian kami, dinuhay kami ni Lord. Tinanggal niya yung takot namin sa kamatayan. Tapos yung sa number 2 namin is yung sa encouragement, is yung dapat makita sa lifestyle mo. Dapat makita sa buhay mo talaga yung ano. Kasi nga sabi nga namin, madami namang magagaling talaga na magagaling lalo na sa verse. Sabihin mo na lang, dudukutin na nga lang eh. Sabihin mo lang kung saan, dudukutin niya na lang eh. So, ang sa hindi ko alam kung ma-encourage. Sabi nga namin eh, ano, di ba? Oo, totoo. Sabi namin tatlo kanina na ano, kahit kabisado nila yan, pag hindi naman nakikita sa ano sa buhay nila yung ano, yung grasya ni Lord o yung pagbabago. Mhm. Sabi nga ni Lord, di ba? Pinupuri nila ako sa kanilang bibig pero yung puso naman nila malayo. So parang ganun yung ano doon. Mm. So pag mag-encourage ka, encourage through action, yung mabuting gawa talaga. So walang yung hindi siya mako-condemn at mag-guilt. Yun. Kasi mahirap yung although pwede siyang masaktan as in because of the truth. Pero kung masasaktan siya because na-condemn mo siya or na-guilty siya sa sinabi mo, hindi nga namin alam kung may encourage, baka ma-discourage at lalong ano, lumayo. So, yun yung sa amin din na dapat ipamuhay natin yung fruit of the Holy Spirit. So, Mhm. yun yung ano eh. May encourage mo lang nakakasalamuha mo kung nakikita na nila yung fruit of the Holy Spirit. Tapos Pastor Alex, yung sa Jesus return, every time na Holy Communion tayo. So, yun yung isa din na indication na lagi nating maaalala na babalik at babalik si Lord. Mhm. So, yun po sa amin. Brother Vince, Brother Sunny, baka may Hindi, Yung, dagdag mo bro yung ano, yung tanong mo kanina. tama. Maaring magkakakilala pero kasi marami mga interpretasyon na kasi di ba sa Bible no. Even sila Mary no na when Jesus rise from the dead. Di ba? Hindi nila nakilala agad si Jesus. Mhm. Tapos sila Peter nung nagpunta si Jesus sa bangkano para ano. So parang hindi agad nila nakilala Mhm. yung itsura. Yung kaya yung I mean, inaano rin namin tapos may mga napapanood din kami akong palabas sa mga Christian movie, iba-iba yung, yung ano na yun. So, yun nga, yung sabi nga ni Tayet kanina, sa puso siguro magkakakilala tayo, pero yung sa itsura, I don't know. Hindi ko alam. Okay. Gusto ko ganitong itsura. Baka may sagot ka, Pastor Alex. Sige. Yung May dagdag ako. ay sige ikaw mo. Sige. Yung nga sabi ni ano to ni Ruben, yung mga ano to we have non-Christian and Christian na pagkukan ng wake, di ba? Makikita mo na
there are a lot of beliefs dun sa iba. Yung sa atin, it just goes, yung sa Christian, kwan lang, parang nabubuhay ka lang araw-araw na walang bawal, walang something na iiwas-iwas mo, parang gano'n. Yung nga, punta kami nga kina Sunny. So, hindi namin makain yung Jollibee kasi parang kumain kami pero may marami pa. So ang ginawa namin, inuwi namin. Kasi hindi naman kami naniniwala sa. Tapos, binigyan pa kami ng chips, yung malunggay chips, tahong chips. Inuwi namin. Kasi wala kami naman pinapaniwalaan na kung ano-ano yun. So, wala naman, di ba? So, ayun. Tapos, ano yun yung, if you're there also, makikita mo yung kwan. Hindi mo naman susundin o kwan. Basta, respeto lang kasi yun. Respeto mo kung ano yung kwan nila doon. Hindi mo siya di-despise, hindi mo sasabihin na ganito. Kagaya nung nangyari kay Pastor Alex. Anyway, sige po. Merong hanapin nyo na lang sa YouTube. Kasi series ito marami. Wala sa Netflix. Yung Left Behind. Napanood nyo na si Nicolas Cage. Piloto siya. Tapos nag-rapture na wala yung first officer niya. Mga ganun. Pero marami series yun Pero ang gusto ko lang i-highlight yung sinabi kasi ni Ruben, yung yun? To believe intellectually. Parang ganun yung sinasabi mo, Ruben, di ba? Intellectual belief ka pero wala sa puso mo. Kasi doon sa movie, doon sa series na Left Behind, ang isang naiwan ay yung pastor. Tapos yung nanay na nawala yung anak niya, yakap-yakap niya yung anak lang nawala. Siyempre, nagtataka Nagtataka, bakit yung anak ko nawala? Tapos pumunta siya sa pastor kasi naalala niya lahat yung mga pumunta siya sa church only to find out pagpasok niya sa church, nandun yung pastor. Yung tanong niya, bakit pati ikaw naiwan? Tapos sabi nga nung pastor, tinuturo niya pero hindi niya pinapaniwalaan. Left behind ba yan? Left behind. Oo, Left Behind. Marami, I think, kasi kung yung libro, bro, 13 volumes siya. Oo. Pero maganda pag binasa, pero it will take so much time. Kasi graphic talaga, yung galing ng author very graphic yung pagkasulat niya. Pero pag pinanood natin, syempre may mga restrictions. Tsaka low budget film na po yung nung nilabas na yung Left Behind. Hindi na siya masyado, kung nilakayan po ng pondo yun, sobrang ganda ng kwento na yun. Grabe. Totoo sinabi mo. Oo. Low budget kasi siya, kaya yung alam mo naman yung mga nanonood, medyo nag-ano ng expectation. Expectation, pero napaka-ganda po yung libro nung Left Behind. Vincent, nilibre nga yata ni Nicolas Cage yun Yung niya doon. Oo. Or parang, hindi ko maalala tuloy, kung nilibre niya or yung nakalaan sa kanya, binigay niya sa charity. Something ganun. Basta wala siyang tinanggap. Kasi yun nga, nakita niya yung value ng movie. Tapos yun na naman, syempre horror ang dating. Pero ang point, handa tayo. Wala namang iba yan Handa ka lang. Wala kang kakatakutan kung handa ka. Parang yung sabi ni Apostle Paul no Pastor Alex na whether if we live or if we die, we belong to the Lord. Oh, yeah. Totoo. Whether we live or die, we are in Christ. Sabi niya, wala na no boundaries yung life and death. Yung sinasabi ko nga sa necrological service, death is an occasion of life. Life is eternal. Tapos at one point, dun sa timeline mo ng buhay, mangyayari ang kamatayan. Pero life, tuloy-tuloy pa rin. Yun. Yun na po talaga ang totoong starting point. Oo. Yung after death. Oo. Yung sa eternal na.
Yeah, so Parang yun yung mga ano, yun yung mga aralin natin during the Yun yung resurrection na. Oo, po. hindi siya ano, hindi siya kakatakutan. Yun lang yung point. Pag-share ulit ako ng screen. Saya no, masaya yung topic. Ito yung pre-process nyo na mga tanong. So, alam nyo, yung pinag-usapan natin ngayon, yung bottom line, the rapture of the church is a message of hope and encouragement. Hindi mo kakatakutan. It is something that we will look forward to. Oo. Minsan nga parang nakakabasa ako ng ganyan, pinapalitan ko yung rapture of the church ng surprise of the Father. The surprise of the Father is a message of hope and encouragement. Darating yung Amen. Mm-mm. oo. Gusto So, natin. hindi natatakot. Oo. Gusto natin yun. Alam mo, nung ginagawa ko ito, Ted, I really had in mind yung nakita na panood namin na nangyari sa iyo. No po. Hindi mo nakita yung itsura mo. Yung una nagulat ka tapos bigla kang ang saya-saya mo. Bukas pala yun ang video. Oo. Binuksan mo. Nakabukas eh. Ikaw lang nakabukas. Binuksan niya kasi andyan si Tatit, sabi niya. Oh, binuksan So, na. binuksan niya. So, sunod-sunod ng surprise. Oo. Tapos yun yung mangyayari sa atin. Yun yung Amen. sa atin. It is a reassurance that God is sovereign. Amen, Lord. Plans are sovereign. Oh, Thank you, may- Lord. Tapos yung may resurrection of believers, tapos yung eternal fellowship with God. Alam mo yun, we will be with Him forever. Amen. Never na maghihiwalay ulit. Ganun yun. So, as we wait, ito nga lang, as we wait for that event, meron tayong joyful anticipation. Hahamunin ng mundo yan. Yung anticipation mo, hahamunin ng mundo yan. Babalik na rin niya as much as the world can. Pero, kaya nga yung dun sa verse 18, i-share mo sa iba, you encourage one another. Lahat tayo, we will encourage each other. Tapos yun, we share hope na habang nandito tayo sa mundo. Yung promise of the rapture, it is not meant to incite fear, sinabi ko na nga kanina. Pero it will inspire faith and hope para sa atin. Alam mo yun, lalong titibay, lalong tatatag yung pananampalataya mo. Ito yung lalo kang, pag merong temptation, merong challenge, yung mas matatag ka. Sinong tinakot mo? Babalik yung Panginoon ko. Wala yan. Ganon yung attitude natin. Hindi yung kakatakutan mo. We look forward to this event and let us be encouraged na we will be encouraged, we will be strengthened sa pananampalataya natin. Yung sinabi nga, we will be with the Lord forever. Wala nang iwanan. Amen. May kwan ako dyan. May sharing ako. Yung assurance of yung Jesus return, yung may buhay tayo, eternal life. Kasi tatay ko namatay 4 na beses with seconds or minutes lang. Pero ang dami niyang napasyal and he met Jesus at ayaw niya nang bumalik nun. Pero yung stories niya na yon, it gives me na there's really life after death. Yun. So, bata pa ako, 1967 yung first death niya. 8 years old, 9 years old. Takot ako sa hospital. Takot ako sa namamatay. Pero, when he was there, not kwan akong pumunta sa hospital. Tapos, nung after na kwan siya, umuwi na siya, sa bahay na lang nag-recuperate. Nung makapagsalita na siya, hindi na siya bulol, nagkwento siya yung journey niya. He has good journey and he met Jesus Christ. Yung place, ang puti-puti, ang bango-bango, ang ganda-ganda, na he met yung mga relatives, pero they cannot see the face. Feel mo lang na relative mo yun, parang ganun. So I was hawak ko yun, kaya yung believer ako ng there's life after death. Amen. So yun yung kwan ko. Marami siyang kwento na
iba. Kasi parang si Kwan din, si Lay, may sabi niya, ano ba yung nanay niya na yung malapit ang i-declare na dead siya. So, dead siya ng in how many seconds siguro or how many minutes. Marami daw siya nasasalubong na namatay na relative na nasasalubong na niya, ganun. Tapos nung may sasakyan siyang elevator daw, biglang sumakay, nag-stop daw, hindi na nakasakay, hindi na nakasama. Yun, nabuhay yung nanay niya. So, yun yung mga so yung there's life after death talaga. Na yung eternal life na natin yung makikita. Yun yung so I'm a believer na there's life after death, there is heaven, there is a home ng Father natin. Amen. Kakanta tayo, yung final song natin, hymn naman tayo ngayon. And then, after nung final song natin, magpe-pray tayo, pagdadasal namin kayo individually. Kami nito, pagdadasal namin kayo. And then, syempre, yung papel mo sa buhay, Ruben, picturean. Okay, ito, ay. Amen. 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 Ruben, Amen. Thank you. Picture. Thank you. Picture. Opo. Silabas na kayo. Yan. labas na. Na. Tapos na yung tulog. Yan. 1, 2, 3. Smile.